Malamang mga kababayan, yung mga sumali sa Peste Rally sa Tagum City, lalo na ma-stress dahil po sa mga developments ng balita sa ngayon. Bakit niya, Mr. Maravillas? Yan po ang sabi ng Armed Forces. Armed Forces vows loyalty to chain of command after Marcos ouster call. Armed Forces dismisses Alvarez call to withdraw support from Marcos. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi man yan nasasama yung Armed Forces kasi masisira lang yung buhay nila. Ang mga sumasama po kay Maudigs dito sa mga tropang pro-China, nangasira ang buhay. Huwag ninyong subukan, mga members ng Armed Forces. Masisira lang ang buhay ninyo. Para niya, Mr. Maravillas, yun ang dialogue ni Maudigs sa druga. Ibalik natin sa kanya, huwag ninyong subukan. Masisira ang buhay ninyo. Kaya sabi ng Armed Forces, the President niya is our Commander-in-Chief. At sa kayong nananawagan po ng withdrawal ng support, malamang mga kababayan talagang masira ang buhay. Bakit niya, Mr. Maravillas? Yan na po. Gusto ng pakasuhan po ng sedition raps. Itong si Alvarez ng kapwa niya congressman. Mag-file din po kayo ng complaint sa Ethics Committee para i-expel na itong si Alvarez. Kasi nagiging rebelde na yung utak. Paimbestigahan po ninyo sa Congress, sa Ethics Committee. Tapos, taasan ninyo yung penalty dito sa mga inciting to sedition. Tapos yung mga traidor dito sa ating bansa, yung treason po, gawin ninyong death penalty by firing squad. Diba? Kasi pag hindi ninyo ginawang mabigat yung penalty sa mga traidor na to, paulit-ulit lang po tayo sa ganyan. Tama pa? Mas maganda niya, Mr. Maravillas, ibalik natin yung tulad nung panahon, ang death penalty, kung hindi crucifixion, stoning. Diba? Nung panahon ni Jesus Christ po, death penalty, stoning, crucifixion. Bagay dyan po itong mga udas. Nakikipagsabuatan po sa China para tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, napakagaling po ng mga ginagawa niya. And despite po sa mga kabalbalan na ginagawa sa kanya ng dating Pangulong Digong, ayaw pa nga siyang i-turn over sa ICC. Ang clamor ngayon ng mga Marcos loyalists, i-turn over na si Digong sa ICC para matigil na sa panggugulo dito sa ating bansa. Ayaw man ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Marcos still won't hand over Duterte to ICC despite tirades. So maswerte po itong mga kampo ni Xi Jinping. Diba? Hindi nami-personal ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Although aminado po si PBBM na ang relasyon niya sa mga Duterte, it's complicated. Yan po ang sabi ng ating napakabait na presidente, Marcos, on his relationship with Duterte clan. It's complicated. Diba? Mga kababayan. Sabi niya po, he said, however, that his working relationship with Vice President Sara Duterte remained the same. I have the most contact with Inday Sara in how we were with each other during the campaign after the election. It has not really changed. He also said the Vice President chose to focus on her job amid all the controversies. She says, "No, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work." That's her attitude, sabi po ng ating Pangulo. Di ba, mga kababayan? Pero anya, Mr. Maravillas, binigyan na ng tagabantay.
Siyempre naman po, kasi nang iniwan ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung pumunta siya doon sa Germany, saka sa Czech Republic, tumakbo si Inday doon sa imbis magtrabaho, tumakbo doon sa rally ni Pacquiao na nananawagan ng Marcos resign. Ayan tuloy mga kababayan, next travel ng ating Pangulo, binigyan ng kasama, dalawang tagabantay niya, caretaker. So tatlo silang caretaker. Si Bersamin, tapos mga kababayan si Conrado Estrella ng DAR. Ganon kabait ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit hindi magtrabaho ng maayos, sige lang ang sabi ni Inday sa kanya na gusto niya work, work, and work. Pero kasama doon yung rally. Sa work. Pero tingnan ninyo po, binigyan pa siya ng katulong. Tulungan kanya na maging caretaker ng dalawa kong cabinet secretary. Di ba ayos na ayos po? Galingan niya Mr. Maravillas ng strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mismo po, genius po yung ating Pangulong Bongbong. Pero nakakatawa kasi professionals po yung ating military. Ang akala po ni Maudigs, yung Armed Forces of the Philippines tapos yung pulisya, kasi binusog niya noong kanyang panahon, magiging loyal sa kanya. Paparinig po siya, mananawagan daw siya sa Armed Forces at saka sa police. Biglang nag-react yung Armed Forces. Sisirain ba naman ng ating mga professional soldiers yung kanilang buhay po sa isang babad po sa fentanyl? Di ba hindi po? Kaya sabi dito ng Armed Forces, we will remain loyal to the Constitution and the strict adherence to the chain of command. Sabi po ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. She also said the Armed Forces is committed to maintaining peace in the country and remaining impartial. Kaya doon po sa rally nila, yung Peste Rally sa Tagum City, kala nila yung mga members ng Armed Forces at pulisya na nandoon, papanig sa kanila. Neutral lang po yon. Maintain po yon ng peace in order. Pag nanggulo sila, yun mismo yung poposa sa kanila. Di ba? Hindi po nila isusugal kasi nakita na nila yung mga previous adventurism ng mga opisyal ng Armed Forces. Nasira po yung buhay. So hindi nila isusugal ang kanilang profesyon po sa isang tulad po ni Maudigs at ng kanyang mga kasama. At nakikita naman po nila kung gaano kaganda ng patakbo ng ating Pangulong BBM. Di po ba? Mga kababayan. So sabi po ng mga sundalo natin, our duty is to protect the Filipino people and uphold the rule of law, ensuring that peace and development will prevail throughout the nation. We will continue to fulfill these responsibilities with integrity, impartiality, and utmost dedication. So sabi po ni Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr., the President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, it is very clear that we will follow the chain of command. Susundan namin ang mga utos ng aming Commander-in-Chief. And klarong-klaro yon sa lahat ng mga sundalo. Iniman po si Inday ang Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na po si Inday, paborito niya na pumunta-punta sa mga injured soldiers, pati sa mga namamatay na sundalo, doon nga sa namatay na Navy po, Navy pilot, yung dalawa po na na-crash yung helicopter na sinasakyan, automatic po, pumunta si Inday. Nga? Siyempre, nandun yung ating forces, Chief of Staff. Sabi dyan, BP Sara Browner visit fallen Navy aviators in Cavite Chopper Crash. Meron niya, Mr. Maravillas, yung mga na-injured doon sa West Philippine Sea, hindi pumunta si Inday. Iniiwasan ni Inday po.
pag involved po sa West Philippine Sea kasi yung mga sundalo nagka-injury po dahil sa mga kaibigan niyang Chinese. Di ba? Wala doon si Inday. So, malinaw po ang mensahe ng ating armed forces. They will follow the chain of command. At ang commander-in-chief po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, doon ang kanilang loyalty sa sitting president. Browner also reminded the Scout Rangers, Special Forces, and Special Operators of the Philippine Navy and Air Force in his talk to the troops during the 6th anniversary of the Armed Forces Special Operations Command or SOCOM to remain loyal to the Constitution and follow the duly constituted authorities. Alvarez reportedly urged the armed forces to stop supporting the Commander-in-Chief's policies when it comes to addressing the West Philippine Sea tension with China during a prayer rally in Tagum City on Sunday, April 14. Alvarez, one of the most trusted men of former President Rodrigo Duterte, also reportedly accused the Marcos administration of causing tension in the West Philippine Sea by antagonizing China. So, nakita na ninyo, mga kababayan, kung sino yung mga ginagamit na mga politiko ni Xi Jinping dito. Malinaw na malinaw po. Kaya sabi ko nga, paimbestigahan po itong si Alvarez. Si Digong po, papaimbestigahan na ng Senado doon sa secret agreement. Si Alvarez dapat ito paimbestigahan din for inciting to sedition. At para po makapag-buo ng batas na mas may mabigat na parusa, gawin pong death penalty itong mga traidor po sa ating bansa by firing squad para matuldukan po ang ganitong mga adventurism. Tama po mga kababayan? O ngayon, si Alvarez po, I think he will be in trouble. Dikit ng dikit po kay Mau Diggs. Huwag ninyong subukan kasi masisira ang buhay ninyo. Ito na ngayon mga kababayan ng balita. As far as Camiguin Lone District Representative Jordin Jesus Romualdo is concerned, the Department of Justice must not let Davao del Norte 1st District Congressman and former House Speaker Pantaleon Alvarez alleged seditious statement slide. Yan po si Congressman Romualdo. Dapat niya sampaan ng kaso. The response to the seditious statement should be the immediate filing of a criminal case so that the move to incite people, including the military, to rebel against the government will be nip in the bud, sabi po ni Romualdo. Tama po. At pati po sa inyo, mag-file na rin kayo ng resolution dyan sa Congress na imbestigahan po itong si Alvarez ng Ethics Committee. And i-consider po ninyo ang possible expulsion po. Kailangan tanggalin ito sa Congress mga kababayan kasi siya ang pasimuno po ng gulo. Abogado siya, pero tingnan ninyo yung ginagawa. Una yung gustong i-divide yung ating bansa, i-dismember po. Gustong iwalay yung Mindanao. And this time naman po inciting to sedition sa pamamagitan po ng panunulsol sa military na mag-withdraw na ng support sa ating Pangulo. Seditious po siya. Seditious statement. So sabi po ni Romualdo, the crime of sedition niya includes a person's conduct, remarks, or speech inciting the public to move against the state or duly constituted or elected authority. Clearly niya, what former Speaker Alvarez remarked during a rally in Tagum City falls within the purview of sedition, said Romualdo, a former governor. So ano pang iniintay po ninyo? Sampaan na po ninyo ng kaso para tumino po ang mga taong ito. Dapat sa kanila, sa kulungan at matanggal sila sa kanilang trabaho. You just imagine, sumusuweldo ka from the taxes of the Filipino people, imbis tumulong ka sa sitting president, ginugulo mo, paggamit ka sa may mga intensyon na sakupin yung ating bansa, paggamit kayo sa China, kung ano yung propaganda ng China against us dito, imbes na tayo ay mag-unite kasi ang kalaban natin po, ibang bansa, sila pa mga kababayan,
ang gumagawa ng ganitong pagtatraidor sa ating republika. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila kinoconsider as political enemy. Kahit si Digong po, ganun kabait yung ating Pangulong Bongbong Marcos at very objective siya. Hindi siya bingatibo. Tulad po ni Digong, rinisbakan siya, pinakulong si Dilima. O ngayon, mga kababayan, nakalabas na po si Dilima at malamang ang pumalit sa kulungan. Pero niya, ayaw man ang Pangulo na isurrender. May ipafile pong ibang kaso laban sa kanya. Graft. Yun ang sinabi po niya, Sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Binag-aaralan na po. So sabi ng ating Pangulo, kung ito-turn over na ba, ni President Bongbong, si Digong, sabi niya, that's no. He said on Monday, ngayon pong araw na to, when asked if he would turn over his predecessor to the ICC, we don't recognize the warrant that they will send to us. So sabi niya, the ICC can only assume jurisdiction over our country if it has no working judicial system or no police force is functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is the rule. It is the rule of the ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The former Chief Justice, referring to Executive Secretary Lucas Bersamin, is sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and how active the judiciary is. The police force, I think, is the same thing. So that's the reason, we are well within the international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Kita ninyo, mga kababayan, napaka-objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag ginulo yung Pilipinas, wala nang functioning judiciary rito kasi nanggugulo sila at saka yung police not anymore functioning well kasi nanggugulo yung tropang pro-China, pwede nang i-hand over po. Magulo na Di ba? I-hand over na natin si Maudix kasi siya yung nanggugulo. Ganon lang po, mga kababayan. Ganon ba niya, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin nun? Napakalinaw po yung paliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag wala na anyang functioning dito, judiciary, saka police, magulo na, ayun, qualified na tayo. Pwede nang pumasok yung ICC. Kaya tigilan ninyo yung panggugulo. Yun ang sword of Damocles para kay Maudix. Kakalad ka rin na siya ng ICC kasi justified na. Sasabihin na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ako nga niya pinagkakaisahan na, sitting president ako, di na nila nire-respeto, o inyo na itong nanggugulo. Tama niya, Mr. Maravillas. Ganun po. So tigilan ninyo ang panggugulo sa ating bansa para hindi ma-justify ang pag-handover ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa inyo, sa ICC. Tama? O ngayon, sa interview mga kababayan ng mainstream media sa ating Pangulong Bongbong Marcos, siyempre excited yung mainstream na makipag-interact sa ating Pangulo. Presko pa kasi yung kanyang pagbisita doon sa Amerika para sa trilateral summit. O ngayon, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung US military po, right now nandito sila para sa balikatan. At magiging regular na yung pagpapatrolya in the coming days. Papasok sila once may namatay na Filipino in attack dito po sa West Philippine Sea. Kaya nag-iingat po ang China. Pag namatay po si Jinping, ang sino man dito sa aming mga sundalo,
papasok ang Amerika. Ito yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw yan sa inyo. U.S. military to step in if Filipino is killed in attack in West Philippine Sea. Marcos made it clear that if any Filipino serviceman would be killed in an attack in the West Philippine Sea, yung Amerika papasok and to defend the Philippines. So sabi rito sa balita, as gray zone operations or activities that fall short of being called as war continue in the water still contested by China, Marcos finally said what would invoke the Philippines Mutual Defense Treaty with the Philippines. I think U.S. Defense Secretary Lloyd Austin explained it very well. If any serviceman, Filipino serviceman anya, is killed by an attack from any foreign power, then that is the time to invoke the Mutual Defense Treaty. The President said during a presidential forum with the Foreign Correspondents Association of the Philippines or FOCAP. So, ang ibig sabihin, di kailangan po na gumamit sila ng live bullet, canyon, or missile attack tulad ng ginawa po, or drone attacks tulad ng ginawa po ng Iran sa Israel. Hindi kailangan ganon. Kahit itong water cannon, pag may namatay na Filipino serviceman, it will trigger the Mutual Defense Treaty. Papasok na yung Amerika po para sugpuin ang pang-aabuso ng China sa atin po. Pati yung Japan po kasama natin dito. Kaya nga po sinilyoan nila yung we are one anya in this. Sinilyoan po nila doon sa Trilateral Summit sa Washington DC. So sabi rito, as long as they have actually caused casualties and it has killed the serviceman, whatever their designation are, whether they are merchant marine or coast guard or actual Navy vessel, it does not matter. The President also said that the defense treaty would be invoked if the attack would be perpetrated either by a foreign military or a foreign militia. The defense chief of the Philippines in the U.S. had already condemned China's gray zone in the South China Sea as they said these acts interfere with the livelihood of Filipino fisherfolk. So malinaw na po mga Chinese, wag ninyo na gagawin na sa susunod ninyo na pambubuli sa amin, may madisgrasya na aming sundalo or anyone from our Coast Guard, be it binangga ninyo o binumba ninyo ng water cannon, basta't pag may namatay, yun ang simula. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Tandaan ninyo yan mga Chinese. Tandaan ninyo na ang America has 5,500 nuclear warheads. Kayo, 450 lang. Tandaan ninyo na ang Amerika hindi nagdalawang isip, hinulugan yung Japan ng dalawang nuclear atomic bomb na tuminuldok sa tuminapos sa World War II and Japanese imperialism. Ngayon, barkada na nila at barkada na rin ng Pilipinas yung Japan. So minurrender yung Japan. Kung nagawa yon ng mga Amerikano sa Japan, walang rason na magagawa sa inyo. Kung nagawa ng Amerika na lusubin yung Iraq, na tumapos, pati yung Libya, tumapos sa kanilang pagmamalabis, walang rason na hindi nila magawa sa inyo. Naintindihan na ninyo, Xi Jinping, huwag susobra sa pang-aabuso, sa pagmamalabis, kasi may hangganan po ang pasensya ng tao. Nino man, itong pang-abuso ninyo sa amin, matatapos din yan. Kasi ang leader po namin, hindi duwag. Totoong maisog po ang leader namin. Yung aming presidente, sundalo po. Hindi lang siya mayabang. Kaya itong sinasabi niya, pinapaliwanag niya, wala kang marinig na pagyayabang. Kinaklarify lang niya para maipaabot sa inyo yung clear message niya
So ngayon, kinoconsider na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isama yung Japan sa ating balikatan drills dito with America. Ito po yung mga latest ngayon. President Marcos said that Japan's inclusion in future balikatan exercises, an annual military activity between the armed forces of the Philippines and the United States is a good move. Huwag ninyo kaming sisindakin, mga Chinese, kasi hindi po kami mga duwag tulad ng previous administration na nang sindakin ninyo na you'll be in trouble niya. Pag gumalaw kayo dyan, bumahag agad yung buntot ng leader namin noon. Ngayon hindi po. Walang ganun po. We are the land of noble heroes. Hindi po kami paapi sa inyo. Hindi kami papayag sa ginagawa ninyo. Paulit-ulit ninyo kaming inaabuso. Sabi ko nga, mga kababayan, kaya lang siguro hindi ko na kailangan mag-volunteer kasi marami ang willing na pumindot. Sabi ko kung walang pag naiposisyon na lahat ito, mga kababayan dyan sa mga EDCA sites, walang gustong pumindot po ng boton, volunteer ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, ako na po ang volunteer para wala ng drama-drama. Simula agad ng tribulation at Armageddon. Para po tapos na, dumating na yung ating ang ating Panginoong Hesukristo. Excited na kami na mga believers po. Kasi pag nag-rapture na po at nagsimula yung tribulation, alam namin it will just last for 7 years. At yung mga believers po, hindi man po papasok doon. We will be rescued by our Lord Jesus Christ. Yan po ang klarado na promise ng ating Panginoon para po masimula na yung pag-reign ng ating Panginoong Hesukristo for 1,000 years, millennial kingdom, at wala na pong away dito sa ating mundo. Yung Panginoong Hesukristo, siya po ang magiging King of Kings and Lord of Lords, reigning the planet Earth from Jerusalem. Tapos na rin po yung away dyan. Nakikita ninyo, pinapaulanan ng missiles and killer drones ng Iran. Matatapos po yan. Tutuldukan yan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At yung 200 million Oriental Army, Chinese Army po, babaha po yung dugo in the Battle of Armageddon. Ubos sila ng mga Chinese diyan. That is prophecy, mga kababayan. Excited na ako eh. Ako ang pipindot po, Mr. President, kung walang willing na pumindot para tapos agad. Pikit na lang po kayo. Di ba? Ganun po. Sabi sa Word of God, do not be troubled. Let the weak say, I am strong. Dapat ganun po. Ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po nagpapakita ng kanyang weakness. Nga po hindi niya pinapatulan si Digong sa mga pagtatantrums niya. Kung ano-ano mga personal attacks. Wala na ako, hindi ko niya pinapatulan yung mga ad hominem. Wala siyang panahon sa mga ganun po. Ang daming problema inasikaso siya. Tapos, yung mga pulburon-pulburon, papatulan ba niya yon? Unang-una, mismong si Bato nagsabi, wala man narcolist. O diba? Talagang nanggugulo lang po. Ngayon, sabi pa ng ating Pangulong Bongbong, inaasahan niya yung signing po ng reciprocal access agreement with Japan. Ito po yung katulad ng visiting forces agreement natin with America. So magiging regular na rin yung pagbibisita dito ng mga sundalo galing po sa Japan to maintain peace dito po sa Indo-Pacific region. So sabi ng ating napakagaling na Pangulo, there is no stopping the Philippines and Japan from signing the reciprocal access agreement that will allow both countries to send military forces to each other's territory for joint drills. We're working on that, anya. Malapit na. That will be coming soon, sabi po ng ating Pangulo. There are not really real conflicts in principle. It's just a question of getting the language down
in defining precisely how it's going to work, the logistical systems and how that's going to work. But it should not take very much longer. I cannot see how the reciprocal agreement niya would affect any of that. Essentially, it talks about that we, Japan, allows us to make ports of call in Japan and vice versa or vice versa. So yun po mga kababayan, yung mga na-accomplish na trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita po doon sa Amerika, trilateral summit. Other than yung mga investment streams of investments by the billions na nakuha po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pakikipag-usap naman sa mga negosyante doon sa Amerika. So excited na po sila na pumasok sa iba't ibang mga projects po dito, infrastructure projects including train sa buong bansa. Ayos pa mga kababayan, solve na niya Mr. Maravillas. Kaya taranta na si Xi Jinping. Nagmamadali si Xi Jinping niya na manggatong ng gulo sa politika. Ginagatungan yung gulo sa politika po rito. Hindi man po makaipon ng maraming tao. Yung 100,000 na in-expect nila na mag-rally po doon sa Piste Rally sa Tagum City. Sabi ng isang taga-Tagum na nag-react kanina sa ating video, mga 3,000 man lang niya yun. Kukuntihan niya Mr. Maravillas, mga 3,000 lang. Yung estimate ko nga pala, sobra pa nga pala yung estimate ko. Sabi ko, baka mga 10,000 or baka half, 5,000. 3,000 man lang niya, Mr. Maravillas. Kukunti yung nakumbinsi ni Maudix. Yung mga members lang yun ni Pacquiao na gustong iluklok si Inday para makalabas siya sa lungga. Nagtatago na po kasi, mga kababayan. Minala sila, pati yung kanyang istasyon, sarado. Online na lang sila, mga kababayan. Ayun man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.